Isang yaong bilyonaryo ang umuwi ng 3 araw ng mas maaga, puno ng pangarap na yakap at tawanan. Pero mabigat at mali ang pakiramdam ng katahimikan sa labas ngayong gabi. Lubusang natakpan ng snow ang daan. Huminto ang kanyang luxury car sa malayo pa. At unti-unting napalitan ng takot ang excitement na tumitibok sa kanyang dibdib. Bago tayo tuluyang sumabak sa kwento, sabihin niyo sa comments kung anong oras na dyan at kung saan kayo nanonood. Tara na, simulan na natin. Dahan-dahan siyang naglakad papalapit sa bahay. Nakita niya ang dalawang mahinang nilalang na nanginginig sa snow, balot ng manipis na kumot, walang pag-asa na nanginginig sa lamig. Biglang tumigil ang kanyang mga hakbang nang makilala niya ng malinaw ang mga mukha nila sa ilalim ng ilaw sa veranda. Mas malalim pa sa bangungot ang sakit na tumama sa kanya. Sila ang kanyang mga magulang, nakaupo ng walang lakas sa labas ng sarili nilang bahay, pagod, giniginaw at tahimik na naghahawakang para magpainitan. Biglang nagbalik sa kanyang isip ang mga alaala ng mga sakripisyo noong bata pa siya. Bawat pangako na ginawa niya noon ay sumasakit na ngayon sa nagielong hangin. Nakalock ng mahigpit ang pinto ng bahay sa likod nila. Mainit at maliwanag ang ilaw sa loob, parang may ibang tao na ang naninirahan sa kanilang dating kanlungan. Naging hindi mabata ang guilt nang mapansin niya ang nanginginig na mga kamay ng kanyang ama, dating malakas na kayang buhatin ang lahat ng pasanin. Sinubukan ng kanyang ina nang umiti ng mahina nang makita siya, matapang na itinatago ang luha, pero ang kanyang katahimikan ang nagsasabi ng mga taon ng pagpapabaya sa kanyang kalungkutan. Parang gumuho ang lahat ng yaman niya sa loob ng mapagtanto ng billionaire na walang halaga ang tagumpay kung iniwan mo ang pagmamahal sa daan. Nang gabing iyon, sa patuloy na pagkahulog ng snow at sa sirang pride, ang isang anak ay sa wakas ay naunawaan ang halaga ng pagkalimot sa mga kamay na nagpalaki sa kanya. Mabilis siyang tumakbo palapit sa makapal na snow, inihagis ang kanyang coat sa kanila. Nanginginig ang kanyang mga kamay, nangangatal ang boses habang sa wakas ay nakapagsalita ang guilt. Dahan-dahan na tumingala ang kanyang ama, puno ng sakit ang mga mata, pero may kalmadong pagtanggap, parang naging pang-araw-araw na kasama na ang hirap. Gently hinawakan ng kanyang ina ang kanyang mukha at bulong na ayaw nilang istorbohin ang kanyang tagumpay, kaya tahimik na lang nilang tiniis sa labas. Nagasabog ang pagkalito sa kanyang dibdib habang tinititigan ang nakalock na pinto. Napagtanto niyang may ibang nakatira na ngayon sa lugar na dating puno ng pagmamahal. Tahimik na nanonood ang mga kapitbahay mula sa kanilang mga bintana. Ang kanilang malalayong tingin ang nagpapakita ng katotohanang hindi niya napansin dati dahil hindi siya madalas naroroon. Natuklasan niyang ang caretaker na pinagkakatiwalaan niya ang nagbenta ng lihim ng bahay. Inangkin na abandoned na raw ito at ginawang pera ang tiwala. Sumiklab ang galit sa kanyang loob. Pero nang makita ang kanyang mga magulang na mahina at giniginaw, pinilit niyang lunukin muna ang galit at unahin ang pag-aalaga. Maingat niyang binuhat sila papunta sa sasakyan. Napansin niyang mas magaan na ang bigat nila, parang unti-unting ninakaw ng mga taon ng hirap ang kanilang lakas. Mahinang humingi ng tawad ang kanyang ama dahil daw nakakaabala sila. Mga salitang mas masakit pa sa hanging taglamig na humahampas sa kanyang puso. Tahimik na bumagsak ang billionaire. Napagtanto niyang ang distansyang nilikha niya ang nagturo sa kanila na magtiis nang hindi humihingi ng tulong sa sarili nilang anak. Patuloy na bumagsak ng malakas ang snow, tinatakpan ang mga bakas ng paa sa likuran nila, parang gustong itago ng mundo mismo ang katotohanang kanyang pinabayaan. Ang biyahe patungo sa init ay naging paglalakbay ng pagsisisi. Bawat milya ay nagpapakita na ang pagmamahal na naantala ay nagiging sakit na walang kayamanan ang makakapawi. Dinala niya sila sa isang mainit na hotel room sa malapit. Malambing na nagniningning ang heater, pero ang lamig sa kanyang dibdib ay ayaw pa ring umalis. Mabilis na dumating ang mga doktor para suriin sila. Seryoso ang kanilang pag-aalala. Sabi nila malubha ang exposure sa lamig, pero kahanga-hanga pa rin ang kanilang kagustuhang mabuhay. Patuloy na tinatanong ng kanyang ina kung nakakain na ba siya. Kahit ngayon, siya pa rin ang iniisip niya, hindi ang sakit na nagpapalamig sa kanyang mahinang katawan. Halos tahimik lang ang kanyang ama, malayo ang tingin, parang inukit na ng mga taon ng kalungkutan ang malalim na guhit na hindi madaling burahin ng anumang ginhawa. Tahimik na nakaupo ang billionaire sa tabi nila, naaalala ang mga birthday na naligtaan, mga tawag na hindi sinagot, at ang pagmamahal na ipinagpaliban para sa mga meeting at pera.
Bulong ng isang nurse na mas masakit daw ang sugat sa damdamin kaysa sa lamig ng taglamig, mga salitang tumama ng todo sa kanyang pusong matagal nang nakaguard. Paulit-ulit niyang tiningnan ang kanyang phone, puno ng business alerts, pero wala ni isa ang mahalaga kumpara sa paghinga ng mga nagpalaki sa kanya. Bumalik ng malinaw ang mga alaala ng mga pangakong ginawa niya noon, na hindi niya hahayaang ilayo siya ng tagumpay sa kanilang simpleng mundo ng pagmamahal. Sa labas ng bintana, patuloy na bumagsak ang snow ng walang tigil, sumasalamin sa pagsisisi na unti-unting nanunuo sa kanyang loob, layer gify layer, mabigat at imposibleng baliwalain. Tahimik niyang ipinangako na buong-buo niyang lalantarin ang pagkakanulo. Pero una, kailangan niyang ibalik ang init sa lugar na nasiraan ng tiwala. Nakatulog ang kanyang ina habang mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay. Mas malakas pa sa anumang sakit ang takot na mawala siya ulit. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nanatiling tahimik ang billionaire sa tabi nila, natutong ang simpleng presensya mismo ay makakagamot ng sugat na hindi kayang gamutin ng pera. Dumating ang umaga ng tahimik. Hinawakan ng maputlang sikat ng araw ang bintana, pero hindi maabot ng kapayapaan ang bagyo sa kanyang isip. Lumabas siya ng mag-isa. Malamig na nakagat ang hangin. Determinado siyang alamin kung sino ang nangahas na burahin ang kanyang mga magulang sa sarili nilang tahanan. Nakasara at walang laman ang opisina ng caretaker. Nawawala ang mga papeles. Bulong-bulungan ng mga kapitbahay ang mga katotohanang dapat niya palang alam noon pa. Sabi nila, sinamantala ng lalaki ang kawalan niya, nagpalsipika ng papeles, at nakumbinsi ang mga opisyal na walang natitirang pamilya ang matandang mag-asawa. Bawat salita ay lalong dumurog sa kanya, patunay na ang pagpapabaya ay imbitasyon para pumasok ang kalupitan sa lugar na dating binabantayan ng pagmamahal. Agad siyang tumawag sa mga abogado. Matatag pero nanginginig ang boses niya. Handa siyang lumaban, hindi para sa ari-arian, kundi para sa dignidad na ninakaw. Nang bumalik siya sa kwarto, nakita niyang magkaharap na mahinang humingiti ang kanyang mga magulang. Mas malakas pa sa anumang legal na tagumpay ang kanilang marupok na init. Tahimik na nagpasalamat ang kanyang ama dahil maaga siyang umuwi. Hindi niya alam na ang tadhana mismo ang nagpilit na lumabas ang katotohanan bago maging permanente ang pagsisisi. Punong-puno ng luha ang kanyang mga mata nang ipangako niyang hindi na niya muling susukatin ang oras sa kita, habang tahimik na naghihintay ang pagmamahal sa pintuan. Nagsimulang magkatipon ang mga news van sa labas. Kumalat ang bulong-bulungan tungkol sa pagkakanulo, naging pampublikong aral ang pribadong sugat. Napagtanto niyang ang redemption ay hihingi ng higit pa sa galit. Kakailanganin nito ang pasensya, kababaang loob, at tapang para ayusin ang sirang tiwala. Nang araw na iyon, pinili ng isang anak ang responsibilidad kaysa pride. Pumasok siya sa isang laban kung saan ang kalaban ay hindi ang iba, kundi ang kanyang nakaraan. Inihayag ng mga abogado ang mga peke na lagda at mga kasinungalingan tungkol sa abandonment. Bawat dokumento ay patunay na ang tiwala ay ipinagpalit sa kasakiman. Tahimik niyang pinanood ang ebidensya. Mababa at matatag na nagniningas ang galit. Pinili niya ang hustisya, hindi ang paghihiganti, para ibalik ang ninakaw na dignidad. Unti-unti na gumaling ang kanyang mga magulang sa init. Bumalik ang kanilang marupok na ngiti. Pero nananatili pa rin sa kanilang mga mata ang mga gabing tahimik na pagdurusa. Siya mismo ang nagluto para sa kanila, medyo clumsy, muling natutong gawin ang maliliit na bagay na akala niya ay mapapalitan ng pera. Mahinang binasbasan siya ng kanyang ina at sinabing, lumalago ang pagmamahal kapag yumuko ang pride. Mga salitang nagtanim ng pag-asa sa lugar na dating pinagharian ng pagsisisi. Ibinahagi ng kanyang ama ang mga kwento ng pang-araw-araw na paghihintay sa pintuan na naniniwalang balang araw ay babalik ang pamilyar na init. Bawat kwento ay lalong humigpit sa buhol sa kanyang dibdib. Ipinapakita na ang kawalan ang pinakamasakit kapag dumating ito na nakasuot ng tagumpay bilang maskara. Muling binisita niya ang lumang bahay. Unti-unting natutunaw ang snow, inilalantad ang mga bakas ng pagkakanulo na hindi na maitatago ng panahon. Magili na binati na siya ng mga kapitbahay. Ang kanilang suporta ay nagpapaalala sa kanya na nabubuhay ang komunidad kung may pansin at respeto. Nag-arrange siya ng pansamantalang tirahan para sa kanila sa malapit, tinitiyak ang ginhawa. Pero alam niyang ang tunay na paggaling ay nangangailangan ng pagbabalik sa kanilang tunay na tahanan.
Tahimik na dumating ang gabi habang muli siyang nakaupo sa tabi nila. Napagtanto niyang nagsisimula ang redemption hindi sa korte, kundi sa consistent na presensya. Sa malambing na ilaw ng lampara, nagsimulang muling itayo ng isang pamilya ang tiwala. Dahan-dahan, pinatutunayan na ang sirang ugnayan ay maaaring mabuo kapag pinili ng mga puso ang kababaang loob. Nagsimula ng tahimik ang mga pagdinig sa korte. Unti-unting lumalabas ang katotohanan. Bawat testimonya ay nagpapakita kung paano inanyayahan ng kawalan ang kalkuladong pagkakanulo. Sa wakas ay natagpuan ang caretaker na nagtatago sa ibang lungsod. Napalitan ng takot ang kanyang yabang nang harapin siya ng ebidensyang hindi niya maitatanggi. Sa huli ay inamin niya ang lahat. Sinabi niyang ang kasakiman ang nagbulag sa kanya, na akala niya iburado na ng yaman ang ugnayan ng anak sa kanyang mga magulang. Nang marinig ito, lalong nawasak ang bilyonere. Napagtanto niyang ang distansya ay hindi lang nasaktan ang pagmamahal, pinahina nito ang proteksyon sa mga taong mahal niya. Tahimik na nakinig ang kanyang mga magulang sa pag-amin. Kitang-kita ang sakit, pero unti-unting sumisibol ang pagpapatawad sa lugar na maaaring pinagharian ng galit. Bulong ng kanyang ina na ang pagkamuhi ay nagpapalamig sa puso gaya ng taglamig, pero ang pagpapatawad ang nagpapabalik ng init ng dahan-dahan sa paglipas ng panahon. Tahimik na umiyak ang bilyonere sa tabi nila. Natutong ang tunay na lakas ay hindi ang kapangyarihan sa iba, kundi ang kontrol sa galit sa loob. Sa labas ng korte, sabik na nagkatipon ang mga reporter. Pero iisa lang ang sinabi niya, ang pagpapabaya ay sumisira ng higit pa sa anumang kaaway. Inihayag niya ang plano na ibalik hindi lang ang bahay, kundi ang tiwala, dignidad, at mga taon ng pagmamahal na naantala ng ambisyon. Bukas na ngayon ang suporta ng mga kapitbahay. Ang kanilang presensya ay naging kalasag na mas malakas pa sa anumang nakalock na pinto. Sa gabi, naglakad siya ng mag-isa sa ilalim ng tahimik na kalangitan. Buong-buo niyang tinanggap ang responsibilidad, alam na ang redemption ay nangangailangan ng consistent na aksyon, hindi salita. Sa unang pagkakataon, hindi na malayo ang pag-asa. Marupok ito, pero totoo, naghihintay ng matyaga na alagaan ito para lumago. Opisyal na ibinalik ng korte ang pagmamay-ari. Pero maliit ang papel na hustisya kumpara sa mga sugat na malalim na nakaukit sa marupok na mga puso. Dahan-dahan niyang binuksan muli ang bahay. Bawat kwarto ay puno ng alaala ng tawanan, sakripisyo, at tahimik na dasal na dati nakalimutan. Natakpan ng alikabok ang mga lumang larawan sa dingding. Ang mga ngiting na yelo ay nagpapaalala sa kanya na matyagang naghintay ang pagmamahal sa bawat kawalan. Tahimik siyang lumuhod sa harap ng kanyang mga magulang. Humingi siya ng tawad ng walang depensa, hinayaang magsalita ang katotohanan kung saan dati ihinarangan ng pride ang bawat damdamin. Gently siyang binuhat ng kanyang ama at sinabing, ang tahanan ay hindi nabubuhay sa mga pader, kundi sa mga pusong handang bumalik ng taos-puso. Inilagay ng kanyang ina ang kamay sa kanyang ulo at mahinang binasbasan siya. Mas malakas kaysa anumang hatol ang dumaloy na pagpapatawad. Araw-araw ay siya mismo ang nag-aayos ng bahay. Natutong ang pagsisikap ang mas tapat na nagpapagaling sa guilt kaysa sa mga salitang sinasabi sa ginhawa. Kusang loob na sumali ang mga kapitbahay. Hindi lang pader ang kanilang itinatayo, kundi pananampalataya na muling makakabangon ang pamilya pagkatapos mahulog. Bawat martilyo sa kahoy ay tumutunog na pangako. Bawat naayos na bintana ay sumasalamin sa pangakong hindi na muling mawawala. Sa gabi, nagbabahagi sila ng simpleng pagkain. Unti-unting bumabalik ang tawanan, marupok pa, pero totoo, nagpapainit sa mga espasyong dati pinagharian ng katahimikan. Napagtanto niya na ang redemption ay hindi isang sandali ng paumanhin, kundi isang buong buhay na pagpili ng presensya, kaysa sa malayong ambisyon. Sa loob ng mga naayos na pader na iyon, muling nakahanap ng layunin ang isang anak, ang protektahan ang pagmamahal na dati walang kondisyon na nagprotekta sa kanya. Dahan-dahang dumating ang tagsibol, natutunaw ang huling bakas ng taglamig. Habang sa wakas ay bumabalik ang init sa bahay na dati iniwan ng katahimikan at pagsisisi, ginawa niyang maliit na community shelter ang isang kwarto. Tinitiyak niyang walang magulang sa paligid ang muling mahaharap sa pagpapabaya sa lamig. Proud na nanonood ang kanyang mga magulang. Nakikita nila ang pagbabago hindi sa yaman na ipinapakita, kundi sa habag na ginagawa araw-araw ng walang hinihinging papuri. Tahimik na dumarating ang mga bisita na may sariling kwento.
Nakakahanap sila ng pag-asa sa isang pamilyang pinili ang paggaling kaysa sa galit at sisihan. Pasensya niyang pinakikinggan ang bawat boses. Naunawaan niyang ang presensya ang lumilikha ng pagbelong, kung saan dati tahimik na naghahari ang kalungkutan sa bawat puso. Muling puno ng tawanan ang naayos na tahanan. Ibinahagi ang simpleng pagkain, pinatutunayan na mas malakas na bumabalik ang pagmamahal kapag binantayan ito ng may pansin. Bawat umaga, una niyang binibisita ang kanyang mga magulang, kahit gaano pa kabusi ang schedule, binubuhay ang mga pangako sa pamamagitan ng consistent na pag-aalaga. Hindi kailanman ganap na nawala ang nakaraan. Pero ang pagsisisi ay naging layunin na gumagabay sa kanyang mga desisyon ng may kababaang loob at pasasalamat araw-araw. Madalas sabihin ng mga kapitbahay na iba na ang pakiramdam ng bahay ngayon, hindi mas maganda, kundi mas mainit, buhay na may respeto at tapat na ugnayan. Sa wakas ay naunawaan niya na ang tagumpay ay hindi nasusukat sa distansyang nilakbay ng mag-isa, kundi sa mga taong hindi kailanman iniwan sa paglalakbay. Isang pamilyang dati nasira ng katahimikan ay ngayon ay nakatayo ng magkakasama. Ang kanilang mga peklat ay nagpapaalala na nabubuhay ang pagmamahal kapag ang responsibilidad ang pumalit sa pride. Tapos na ang kwento, pero buhay pa rin ang misteryo. Like, subscribe, at balik-balikan para sa susunod na di malilimutang paglalakbay.